Brigada Balita Nationwide. Sa ibang panig pa ng ating mga balita, mga kabrigada, ay sinusundan na ng lead ang Philippine National Police sa pagpatay sa isang broadcaster na si Erwin Boy Pana Segovia mula sa Bislig City, Surigao del Sur. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Joe Torres, ipinaliwanag nitong hindi nakasuot ng helmet ang isa sa mga gunman dahilan para sa posibleng pagkakatukoy sa suspect. Napagalaman din na ilang beses nang nakatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay ang biktima. Nag-insert kaagad ng isang manhunt operation ang ating mga pulisya doon sa Bislig. Dalawa po yung tumunod kay tinatawag nating Boy Pana, isang komentarista sa radyo. At yung isa po ay hindi naka-helmet ang gunman. Kaya medyo may sinusubaybayan na po ng mga lead yung pulis kung saan hahanapin yung nasabing suspect. Mukhang sa tingin po natin ay related po talaga sa kanyang trabaho ang nangyari. Maalala mga kabrigada, katatapos lamang ng kanyang programa kahapon kung saan may mga premonition siyang nabanggit kabilang na ang pagsasabi ng consumatum est o ang ibig sabihin tapos na. Patuloy naman na binabacktrack ng PNP at ng PT Foams ang kanyang mga huling programa para malaman kung mayroon itong nasagasaan sa kanyang mga binibitiwang komentaryo. Tama po at yan po ay isa sa mga anggulo na tinitingnan po natin. Mukhang sa tingin po natin ay related po talaga sa kanyang trabaho ang nangyari dahil hindi po, sasabi niyo nga po, hindi po ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng banta sa kanyang buhay at ito po ay even yung last na ano niya po, yung broadcast medyo may premonition siya na may mangyayari, may sinasabi siya na malapit na ang katapusan or something like that. Kaya tinitingnan po natin yung mga kanyang mga broadcast nito mga nakaraan na mga araw, mga buwan at kung ano man o kung anong anggulo man ang pwede nating tingnan doon sa nangyari sa kanya. Ang tinig mga kabrigada ni Presidential Task Force on Media Security PT Foams Executive Director Undersecretary Joe Torres. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.